Saan tayo tatlo? Picture naman tayo sir. Sir, ayun yung may picture ha. Dapat malaki sa mga. Sir. Picture tayo. Pilipinas ang oras, 5 minutes na makalipas ang alas 10 ng gabi. Gabi ng Misteryo. Ating pag-uusapan sa Gabi ng Misteryo tungkol sa ghost hunting. Ano ba ang dapat natin malaman sa ganitong larangan? At anong mahalagang dapat nating bitbitin kung tayo magtutungo sa mga haunted places? Nagwawala yung... Oo nga sa akin oh! May kuryente ba dito? Meron. Ayan ang posting. Nagwawala agad yung EMF meter dito oh. Method ay gagamit pa tayo ng mga equipment tulad ng REM pad na nilagay ko naman sa hallway papuntang minibar, music motion sensor na nakatapat naman sa pinto, at bell na nakasabit naman sa pinto kung saan nakatapat ang motion sensor music box. May naririnig ako naglalakad pero ayoko isipin na paranormal. Baka may mahagip tayo dito guys. So yan. So ito yung isa sa pinaka-haunted creepy places in the Philippines guys. Ayun yung matutunghayan ang nakakakilabot at nakakapanindig balahibong eksplorasyon at investigasyon sa abandonadong kastilyong ito. In fact, sa lahat naman ng lugar ay talagang may mga gumagalang mga bulto. At sa lahat ng mga lugar ay pwede nating patunayan kung mayroong mga espiritu o mga kaluluwang gumagala. Gabi ng Misteryo. Kaya tayong sa may home. You can offer prayers. Wala namang mawawala nila. Flower. They also burn incense. Diplomat Hotel na North Cemetery. They opened a portal to another dimension. Mga kamisteryo, ghost hunting o paghabol sa mga gumagalang mga kaluluwa at mga multo, mga nagtutungo sa mga haunted places. Bebe, ilo ko. Ay, may nag-ano sa buhok ko. Paalam lang ako ha. Ala, uy, meron. Lako, meron oh. Wow, nice oh. Tingnan mo. Saan ka? Pwede mo pailawin ito? Nasaan ka? Maaari ba naming malaman ang inyong pangalan? Thank you. Salamat. Ngayong gabi ito, meron tayong mga kasama sa larangan ng ghost hunting at sa pag-a-analyze ng mga video tungkol sa ghost hunting, kung ito nga pa ay totoo o hindi. Ano ang maaring batayan para masabi nating peke ang mga multo, mga elemento at iba pa mga espiritu sa mga haunted places. Tinan mo yung ginagawa nila Sir Shaman Tope at Sir Lance. Hindi sila yung maggalaw, hindi sila yung hugot ng mga drawer, hindi sila yung observation talagang ginagawa nila. Malayong malayo sa ginagawa nyo, men. Hello, magandang araw sa inyo lahat. Ini-invite ko kayong manood sa aming talakayan ni Sir Ray Sibayan sa Gabi ng Misteryo this coming Saturday. Mag-uusap tayo tungkol sa mga fake ghost hunters at sa ghost hunting na rin mismo. Masaya yon ang magiging usapan natin. Good day po sa ating lahat, Norel Gas Trip ng Hellfire at isa po akong ghost hunter. Ini-invite ko po ang lahat na manood ngayong darating na Sabado
10 to 11 p.m. sa Gabi ng Misteryo kay Brother Ray T. Sibayan ng DZRH. At pag-uusapan nga natin dito is all about ghost hunting, real and fake. So meron palang mga ganon. At kung paano ba madidetermine kung ang pinapanood ba natin ay fake o real videos. Hi everyone, this is Lance of Flashlight Manila. Gusto po invite mamaya, live po tayo sa Gabi ng Misteryo. That's from 10 p.m. to 11 p.m. Hosted by Sir Ray Sibayan. So, pag-usapan natin yung ghost hunting and kung paano ma-determine yung fake versus legit. And then, kasama natin mamaya si Bungo TV and Dorel Gossip. So, kita-kits po tayo. Hello everyone, this is Irene Creepy PH ng General Santos City. Ni-invite ko po ang lahat manood ng Gabi ng Misteryo ni Ray Sibayan sa DZRH Saturday 10 to 11 p.m. So, napakagandang topic po ang tatalakay natin mamayang gabi na about po sa ghost hunting. Kung ano ba talaga ang totoo, kung ano ba talaga ang fake. So guys, sali na kayo sa amin. See you! Dito lamang sa DZRH, Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. Walang absent. See you! Anong pagkakaiba daw yung mediumship sa sinasapian? Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao and worldwide. Welcome again sa isa pang edisyon ng Gabi ng Misteryo. Hoy, napakaganda natin pag-uusapan ngayon po gabing ito mga kababayan. It will be a very interesting discussion about ghost hunting. I think dapat talaga dito nakikita natin mabuti yung totoo sa hindi. Yon. At para naman hindi rin naliligaw yung ating mga kababayan na talaga namang nakatutok sa ganitong mga exploration sa mga nakakatakot na mga lugar. Ano pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. Uy, let's welcome. Naku, ang dami nag-aabang dito sa ating mga panauhin ngayon. And of course, dito sa isa nating bisita ngayong gabing ito sa ating program, walang iba kundi si Brother Bungo. Ayan, Brother Bungo TV. Ayan, Brother Bungo, magandang gabi sa iyo. Welcome to our program, Gabi ng Misteryo. Magandang gabi, Sir Ray Sibayan. Tsaka sa mga nanonood. Hello. Ang dami naghihintay sa iyo, Brother Bungo. Abay, batiin mo. Oy, sa mga nag-request na pumunta ako dito, maraming salamat sa inyo. Ang dami mga nagre-request. Marami tayong pag-uusapan. Matagal na akong kinukulit. Alright, and of course, mga kaibigan, nasa atin din pong studio ang isa po sa mga, sasabi ko na bang batikan to? Sa ghost hunting, si Noriel Ghost Trip. Noriel, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Hello, Brother Ray. Good evening. How are you, sir? How are kay you? Sir Bungo at kay Sir Lance Pentecasi. Ayan. Good naman ako, sir. Ayan. Abay, batiin mo rin yung partner mo sa pag-explore mo, Ayan, binabati ko nga pala si Black Sheep Ghost Trip. Sayang, hindi siya nakapunta dito. Busy, pero gustong-gusto niya sana. Talaga, yan. Magandang gabi din sa iyo, Black Sheep, And of course, mga kaibigan, mamaya meron tayong isang makapanayam din po na panauhin natin ngayong gabing itong isang bulaklak, sa larangan ng ghost hunting. Pero ngayon, natin munang i-welcome sa ating program si Sir Lance Pentecasi ng Flashlight Manila. Sir Lance, magandang gabi sa iyo. Welcome again. Good evening, Sir Ray. How are you, Sir Lance? Okay naman, medyo lumalakas na tayo. Abay, kayang-kaya yan. Makaka-recover tayo ng todo. Especially kapag katabi mo si Brother Bungo. Oo nga, na-starstruck ako kay siyempre. Tsaka malakas yung emotion niya pagka nagre-react. Kalma tayo muna, kalma. Kalma muna. Uy, nasa atin din pong Zoom, kaibigan, direct from General Santos City, si Ma'am Irene
Irene Creepy PH. Ano Ma'am Irene, magandang gabi sa inyo and welcome sa ating program Gabi na Misteryo, ma'am. Hello, magandang gabi po sa inyo at rinig niyo pa po ba ako? Yes, loud and clear, Ma'am Irene. Sir Boss Bungo, Sir Lance, and Sir Noriel. Good evening po, and Sir Ray. Good evening po sa inyo lahat. Kumusta na ho ba ang Jensen ngayon, Miss Irene? Ganun rin pa rin po, mainit pa rin po. Ay, di ba umuulan dyan? Akala bang Mindanao umuulan-ulan na? Nung nakaraan, pero ngayon uminit na rin po. Ayun. Alright, so tayo papalaod na sa ating program, sa ating Gabi na Misteryo. Unang-una muna atin munang alamin yung mga napuntahan nilang mga lugar kung saan may mga nagpapakita mga gumagalang kaluluwa at mga multo. Aba, siyempre, unahin ko muna si Brother Bungo, kasi unang-una, ewan ko lang, napanood nyo sa kanyang YouTube channel, yung kanyang debut ghost hunting, sa Abandoned Clark Hospital, Brother Bungo? Oo, sir. Grabe yun. Oo. Yun ang first time ko talaga. Abay, feel ko yung mo doon. Yung talagang grabe yung yung parang lahat yata ng kilabot naramdaman mo na, Oh, grabe, sir. Kasi yun ay hindi lang naman si Sir Ed Calawag, shoutout po. Yes, si Ed Calawag. Hindi lang naman si Sir Ed yung nag-challenge sa akin nun. Pati din naman yung mga kinikriticize ko din. Kasi isa yun sa mga sabi niya, subukan mo kaya. Di, sinubukan ko. No, so na-challenge ka naman. Sobra. Ano yung unang-unang feeling mo nung pumasok ka dun sa Abandoned Clark Hospital na yun? Hindi, actually, nung papunta pa lang doon, feeling ko talaga wala lang. No. Pero pag nandun ka na pala doon sa lugar, yung actual na, parang lalamunin ka na ng ng kahit ano. Marami akong technique na ginawa doon eh. Unang-una, ayoko makarinig ng mga ini-interview na kwento. Yes, kasi tama yun. Mako-contaminate yung isip ko noon eh. That's right. Tama yun. Hindi mo pinoprogram yung isip mo na mayroon kang makikita. Oo. Then, yun nga, yung pagpasok ko doon sa loob, dinadaan ko sa sigaw-sigaw. Inuubos ko na yung ko eh. Pero hindi ko inaasahan yung bandang huli. Yung may sumilit. Yun talaga. Abay, grabe yun. Yun talaga, pero after that, parang lalo ka pang lumakas parang... hindi kasi parang, hahanap-hanapin ng katawan mo, sir eh. Yes. Pag ganun Mayroong araw ganun na feeling, kapag napuntahan mo na, parang, parang isa pa. Pwede pang ulitin. Isa pa. Ganun. Pero of course, hindi ka ba nakaramdam na parang madidrain ka dun sa lugar, nangihina ka? Nung time na yon, oo, na-feel ko. Pero dahil doon sa adrenaline na umano sa akin, parang nakarecover ka? Medyo matagal pa mag-wear off eh. Pero after nung mag-wear off na yung adrenaline, yung parang ano ka. Gusto mo na matulog? Oo. Sinasabi ko nung time na, ayoko na. Pero after nung kinabukasan, saan pa kaya pwede pumunta? Nagkasunod-sunod na. Pinuntahan mo mga lugar. And pinakahuli yata sa bahay na Pula. Yun. Alright. Mamaya, babalik ulit natin si Brother Bungo. And very exciting yung isa pang part na ating pag-uusapan mamaya. Brother Noriel, kumusta ka naman? Ano yung last na exploration niyo ni Black Sheep? Last exploration namin doon sa Cebu sa may Riverstone Castle. Di ba abandoned yun? Abandoned na siya nung huling update doon, 2022. So medyo bago pa yung pagkaka-abandon niya. Pero pag nakita mo yung lugar, makikita mo talagang medyo wasak na rin eh. Pero nandun pa yung mga Di ba sandali? Di ba ito yung resort doon na may mga nakawalang mga hayop? Meron daw. May buhaya, ahas. may ahas. Oo, meron daw. Abay, delikado pala mag-explore doon. Pero palagay ko, hindi na mabubuhay ang buhaya doon. Ahas. Yung ahas. Pwede pa, no? Oo. Walang makakain ng buhaya doon. Tsaka, yung buhaya kasi sa tubig yun madalas. Masyado bang liblib yung lugar? Liblib siya, pero may mga bahay-bahay din malapit doon. Kasi katabi lang doon yung daanan din eh. Yung mga sasakyan. Anong mga natagpuan nyo doon? May mga gumagala ba talaga doon? Noong una nagsabay kami ni Black Sheep sa loob eh. So pagpasok namin doon, hindi na kami nakapag-focus sa ghost hunting talaga eh. Nakag-focus kami sa ahas eh. Tapos mas delikado yung ahas kasi mas delikado, malayo yung hospital doon eh.
So may ano ka talaga, may kalalagyan ka talaga pag nakagat ka. Mas matatakot ka nga sa mga wildlife, wild animals, ano? Brother Bungo, naisipan mo rin ba 'yon? Sa mga lugar na masukal? Yan ang unang problem na iniisip ko, yung ahas. Oo. Kaya hindi pwedeng hindi ako magpantalon. Kasi pag matataas yung mga damo, delikado yun eh. Yan ang number. Pero yung mga eksperto sa ghost hunting lalo sa ibang bansa, ang tataas ng boots nila hanggang tuhod. Kaya nga recommended pag mga ganun, bumili ka nung yung sa diba? pang-protecta. Oo, dito naman ang uso dito butas lang. Mga bota, no? Tawag doon bota. Matsambahan ka ng cobra o ano. Ay, tapos mahirap na. Oo, naku naman no. Alright, so mamaya ipaliwan. Mayroon yata ang ginawa doon na yung nag-Estes method kami doon. Yung Estes method, yung pinakikinggan yung kung ano yung sinasabi doon sa sa spirit box. Oo. Ito naman nakakonekta naman to sa tenga, yung earpads. Oo. So isolated naman siya. Wala di ba nakakatakot yun? Pinapakinggan mo yung sinasabi nung ano? Hindi ko pa kasi nasubukan yung ako yung magsusuot ng pwede nating subukan dito. Try natin. Alright. Ma'am Irene, muli magandang gabi sa iyo. Kumusta na po kayo? And kumusta po ang inyong exploration dyan sa area po ng Jansan? And we understand kayo rin po nagpunta sa Luzon, no? Together with Brother Bungo sa inyong exploration sa Bahay na Pula. Tama ba? Apo. Apo. Ano ang nakita ho nyo dun sa bahay maliban lamang sa kulay pula? Ayun, gaya ng sabi ng iba, na-witness ko, sira na talaga siya. So, hindi na siya matulad ko na talagang na bahay talaga siya. So, ayun, napakagandang experience yun kasi po, sumasabay yung kulog at kidlat yung pag-explore namin ni di ba sumigaw ka nga, Brother Bungo, ng bansay? Biglang kumulog sa kumidlat? Oo, parang tinitrigger ko kasi. Kasi di ba yung history ng lugar? Oo, panahon ng Hapon. Oo, ginawang garrison daw. Ng mga Hapon. Oo. Parang nagtitrigger lang ako. Tinatry ko lang matrigger. Kasi base doon sa mga napapanood ko din. Malay mo may effect yun. Nagparinig ka pa nga doon ng mga Japanese song ba yun? Saka mga Japanese nagpaano kami kay Ma'am Irene Uy naman, nagpa-translate kami taga-Japan yun na nang sasabihin. Tapos pinlay ko dun sa Bluetooth speaker. Oo. So ano naging resulta? May ano ba? Wala naman. Tinatry lang talaga namin na maka-capture. May naramdaman ho ba kayo doon, Ma'am Irene, sa area? Na hindi lang nagpakita visually? Apo. Tatlo po kami ni Sir Bungo TV at saka ni Sir Gary Ghostbusters. Yes, meron din. Kasi nga, yung pagsigaw talaga ni Sir Bungo TV, doon talaga ako yung parang maramdaman talaga yung parang iba, yung may kuryente nga. Mangingilabot sabi ko, tinitingnan ko kung baka nasa paligid lang o baka may makita ako ba. Wala bang bumati sa iyo ng Ohayo, arigato gozaimasu? Wala. Wala. And then po, netry ko rin po yung nag-12 midnight challenge ako doon. Nag-solo po ako. Sige nga. Oo. Iba rin ramdam po. Iba yung may kasama ka. Iba yung ikaw lang mag-isa. Parang yung tinatawag ka na punta ka dito. Parang may tumatawag sa akin na doon banda na side sa may sira na. Okay, oo. Parang may gusto makita sa akin doon. May nakita ho ba kayo? May nakipag-date ba? That time po, ko na-review yung video sa solo exploration. Yung na-upload ko bago lang yung kay Boss Bungo TV po. Yung bago lang na collaboration po namin. Alright. So, yan ha. Now, ano yung mga gadget na dala-dala natin when we explore some haunted places? Ikaw, Brother Bungo, nakita ko na yung mo, no? Mukhang nag-upgrade ka na nung EMF mo. Hindi kasi yun ito yung, for me, hindi naman ako expert pero for me, ito yung pinaka-basic na
kailangan mo talagang dala. Oo, yan yung totoong panukat ng electromagnetic field. Oo. Kasi hindi naman multo yung sinusukat nito, electromagnetic. Kasi in theory, ang multo kasi kasi baka mamaya ma-misunderstood ng iba na pag ganito multo na yung hindi. Kasi scientific yung, yan. EMF talaga ang sinusukat niyan Pag itapat mo nga yan sa mga transformers saka talagang papalo yan Kasi may theory lang na yung multo kasi gawa sa energy. Ang unang check-in kasi doon kung may magkokos ng EMF spike. Ngayon kung wala, pwede nating isipin. Pwede nating isipin na baka paranormal. Pero napatunayan mo na rin yun, no? Oo. Di ba? Lalo sa bahay na pula, nung nasa labas kayo nung bahay na bahay, may pumipitik siyang ganun. Hindi nga lang masyadong malakas. Ang kasi doon, ang iniisip din naman namin doon. Baka skeptic kasi ako Ay, maganda yan. Ayoko kasi actually maganda magiging skeptic Kasi minsan, kahit nakukumbinsi na ako, pinipilit ko talaga i-explain. Kaya minsan may mga viewer din ako nagagalit na, lahat naman sa'yo, auto fake pagka inano mo Sa akin, mga kababayan ko, mas maganda na yung auto fake, hindi auto paniwala. Yun, tama. Maganda kasing approach yun na kailangan mong hanapan ng scientific explanation. Ngayon kung walang-wala na talaga. Wala na, yun na yun. Yun na yun. Pasok na tayo dun sa kabila. Ganun naman. Kaya ganun talaga kahirap. Yun ang gusto ko rin ipaunawa dito na ganun talaga kahirap mag-ghost hunting. Yes, totoo yun. Ako, I agree with you, Brother Bungo. Brother Noriel, yung sa mga exploration nyo, yung ginagamit nyo, of course, maganda rin yung nakalaman mo rin history ng lugar, no? Yun. But of course, hindi mo naman kailangan pangunahan kung ano yung magiging makikita ninyo doon o ma-experience ninyo. Yes. Ang madalas namin ginagawa diyan, explore muna, tingnan namin kung ano ba ang mga mararamdaman namin, kung ano bang malalaman namin doon sa loob. So, after nun, saka kami magtatanong, ano bang meron dito? Ano bang mga dalas na makita ninyo? Maramdaman ninyo? Based on sa experience nila. Tapos yun na, sabay magkakwento na sila sa amin. So, pinagtutugma-tugma namin na, may ganito palang nangyari sa inyo. So, nangyari din sa amin ito nung pumasok kami sa loob. Mga ganon. Pero yun yung initial pa lang na parang in-scout nyo muna yung lugar. In-scout muna namin yung lugar. Tapos, after nun, yung history ng lugar. Pero, napapatunayan naman ninyo na based dun sa mga experiences ng ibang mga tao naka-experience ng paranormal sa lugar, nakikita naman ninyo. Hindi ako nakakita pero yung camera ko maraming nakaka-capture. Using your gadgets, di ba? Itong gadgets ko may nakaka-capture. Yun. Kaya napapatunayan din namin na yung kwento nila tumutugma sa naranasan namin. Ayun. At syempre meron tayong device na papatunayan. Yan yung typical, yung classic type na EMF. Actually, may ganyan din. Ito, katulad lang din to ng pareho lang naman din. Tapos ito naman ang spirit communication tool. Dito pumapasok yung mga voices, no? EVPs. Brother Lance, how do you explain all of these instruments measuring energies around kapag nagpupunta sa mga haunted places? Because parang pinaka-essence or kaya tayo gumagamit ng ganun is to validate. Kaya nga sinabi ni Sir Bungo, parang siya skeptic siya, no? So, for example, may kasama ako may third eye, si Shaman Tope. Kasama ko siya. Pag may nakita siya nakikita niya, tayo hindi. Kasi for example, ako hindi active yung third eye ko. Ano yung mag-validate dun sa sinabi niya? Yung mga instruments. Opo, which is yung mga pero merong mga nakikita ng mga clairvoyants, hindi nagmamanifest sa hindi nasusukat ng instruments? Yes, sir, kasi there are times na pag weak yung nila, weak yung ini-emit nilang energy. Hindi kaya. Hindi pa enough. That's why sa mga explorations, Brother Bungo, hindi ka ma-surprise na yung baterya mo nagde-drain kasi they use yung mga battery energy ng batteries para mag-manifest sila. Parang kinukuha nila. Oo. Kaya kailangan dami mong baon na baterya Ha? Di mo na-experience mo rin ba yun? Yung fully charged yung mga camera mo and other gadgets, tapos na-drain. Sa Cresta del Mar, nung pumunta kami. Cresta del Mar. Full charge siya, tapos naubos agad. Usually, umaabot na 2 hours yung battery nun Tapos?
umabot lang ng 30 minutes. 30 minutes lang. So, in-observe nila yung mga ano. Tsaka pagtapos ng exploration, tama yan, sabi ni Sir Bungo kanina. Pagtapos ng exploration, talagang drain yung katawan mo eh. Actually, kinukuha rin nila ang energy field natin. Oo. Yun eh. Kaya nadi-drain din tayo. Tsaka ano kasi, parang madagdag ko lang yung kanina. Ito kasi, yung paggamit nitong mga to, pag yung mga nagvo-vlog, hindi naman para sa amin din to eh. Para sa mga nanonood din to eh. Totoo yun. Kasi di ba minsan, sinasabi, may nararamdaman kami doon. Kahit ako pwede ko sabihin yun eh. Hindi mo may ipakita eh. Kahit sino sa atin, pwede ako mag-invento eh. Pero pagka binak-upan nito, yun ano, mukhang valid. Yun. Lalo pag nakita ng matindi yung pitik, no? Naging pula na sa mga metro natin. Si Ma'am Irene nagpunta ng Cresta del Mar to eh. Ma'am Irene, ano bang na-experience mo sa Cresta del Mar? Grabe, sobra. Tinry ko talaga mag-solo doon kung anong pakiramdam nun. Kung nandun ka sa Cresta del Mar kasi nga, di ba, ang sabi nila yun, meron din ako na interview doon na ganun, meron din silang nakikita, nararamdaman. So, why not? Sabi ko, solo ko to. Sabi ko yun, nag-solo ako. Atapa nga babae sa solo. Nadidistract paniki. Kasi nga, habang umi-explore ako, minsan umupo ako, dumudoko, ayun. So, okay naman siya, kaganda, amazing yung lugar. Yung actually, totally abandoned, yung parang sira, kaganda ng lugar, sobra, sarap balikan. Ayun. Sobra. Mamaya, babalikan natin yung ating pinag-usapan tungkol sa Cresta del Mar. Sina Brother Lance, ang punta rin doon, saka si Shaman Topia, no? Apo. Meron din kayo na experience doon. At yung kasama ninyo, yung best friend ni Brother Bungo. Yes, sir. Apo. Shout out. Magandang gabi sa iyo. Babalikan po natin mga kimi, ating pa rin po pagtalakay sa ghost hunting. Oras sa buong Pilipinas, alas 10:32 ng gabi. Alright, balik po tayo mga kaibigan sa ating pagtalakay. Actually, di naman nakakatakot yung pinag-uusapan natin dito. It's more on, we discuss things about ghost hunting. Yung tamang pamaraan na mag-explore tayo dun sa mga lugar na may mga nagpapakita mga kaluluwa, mga multo, ano ha. Pero of course, hindi rin maiwasan na talagang yung iba ay may sabi natin kalokohan ginagawa, no? Yung iba scripted, ano ha. Alright. Speaking of that, kaya nandito si Brother Bungo, marami naghihintay tungkol dyan eh. Paano nga pala naisip mo, Brother Bungo, na i-debunk yung mga explorations sa mga nagtutungo sa mga haunted places? Hindi, actually, Sir Ray, ako kasi, ang unang content ko nun, yung mga scammers, yung mga budol nun. Yun ang unang, pero at the same time, kasi paranormal enthusiast ako eh. Parang bata pa ako. Yes. Di, actually, halos lahat naman ng Pilipino, parang mahilig sa ganyan eh. Ay, oo. Oo, diba? Parang kultura natin. Yeah, nasa kultura natin. Mga magandang gabi ba? Yes. Oo. KMGS pala. Yung mga ganon. Ngayon, dahil hobby ko yun, nanonood ako yung mga program sa ibang bansa ng mga ghost hunting. Tinry ko dito sa sa Pilipinas. Actually, may unang nag-request sa akin, isang ghost hunter. Sa Luzon yun eh. Nueva Ecija. Yung duwende naman. Duwende. Ano, nagpapakita raw? Ano daw, kinakausap niya yung gumaganon. Sumasagot yung duwende. Alright. Na alam naman natin BS yung mga ganong bagay. Kaya lang ang hindi ko naiintindihan sa mga kababayan natin minsan, ba't parang ang dali nyong maniwala sa ganon? I know, culture natin yan. Pero don't get me wrong hindi ko sinasabi na hindi totoo ang multo, ang aswang, ang engkanto, etc. Sa multo naniniwala ako. Sa mga aswang, engkanto, kung tatanungin nyo ako, hindi ko alam. Kung tatanungin mo ko, di ba ako nakakita na aktual pero na kung aswang? Ayoko naman sabihin hindi totoo dahil pag tinanong nyo ako bakit hindi mo
bakit sinabi mo hindi to? Hindi ko naman alam ang sasabihin sa inyo. Pero I'm 100% sure na yung sinasabi kong peke ay yung video. Yung video, hindi yung multo. Kasi maraming nagkakaroon ng misunderstood sa videos ko na pag pinapanood nila. Bakit sinasabi mong hindi totoo multo? Ako nga nakakita ng white lady. Hindi po multo yung sinasabi kong peke, kundi yung video. Yung pagkakagawa. Yung pagkakagawa. Ng video. Yung sana maintindihan nyo. Oo. Ayan. So, ano nangyari? Yun nga. Dumami ng dumami yung na-expose ko hanggang sa may mga nakaka-realize na... Nung una, hindi ka lang napapansin. Nung una, hindi ako pinapansin. Kaya ang malaking pagkakamali nila, yung mga tinamaan, pinansin ako. Doon nag-start, nagbukas yung gate sa akin. Doon pinansin ako. Hanggang sa marami ako na uncover. Akala nyo yung peking video lang yung issue dito? Marami. Pati yung sa likod ng camera, mas marami ang problem doon. Ano ba yan? Meron ding scam. Scam talaga, sir. Sir, ito ha. Magbibigay lang ako ng example. Yung tinutukoy ko na sa taga Nueva Ecija na may duwende. Wala akong may-mentionin na name, ha? Yes. Merong tumatanggap siya ng pera alay do sa duwende pag may wish. Talaga. Then after niya tumatanggap donation, hindi naman nangihingi. Actually, counted bang panghihingi yung nagpaparinig? Kasi ganito style Parang halimbawa, alam nyo... indirect na panghihingi yun alam nyo, ang duwende ko, mas maligaya to pag may iaalay tayo. Ganun ba yung pagkakasabi? Siyempre, yung mga panatiko noon, naggagranto ng wish pagka inalaya natin. Di ba? Siyempre, kayo naman mga audience naman kayo, mapapanood yun. Ay, ako may wish ako mag-aalay ako. Siyempre, I don't know, considered ba ng panghihingi yun? Sa tingin nyo? Ewan ko lang, pero... Ano yan kung kung duwende kasi elemental, so automatically ang alam ng mga Pilipino dahil sa kultura natin na kapag mga engkanto, mga elementals nag-aalay. Oo nga, sir. Para hindi tayo masaktan, hindi tayo di ba? Ang problem doon, inaano nila ina-exploit nila yung culture natin ng paniniwala doon maling approach yung, di ba, Sir Lance, Brother Noriel, na maling approach yung sasabihin mo yung tao na para maging masaya o kaya. Oh, yes. Maling approach yun. Yun ang problema. So, ano nangyari doon? Fake ba yung duwende? Fake na fake. Kasi meron ako nakitang video na talagang yung video ng duwende niya, kasi ang sinabi niya, magpapakita na po si kaibigang duwende. Tapos nakuha ko yung alam niyo yung green screen na ipapatong na lang. Nakuha ko yung original nun kung saan niya kinuha. Talaga? Then after nun, nung na-expose ko siya nun, kung ano mga personal things na yung sinabi sa akin nun. I mean, come on, di ba? May mga magsasabi pa na tanggalin mo maskara mo. Bakit nasa mukha ko ba yung kasagutan? Ba't hindi mo na nasagutin yung humarap ka, di ba? Kung totoo yan, totoo naman yan, wala naman tayong problema. Di humarap ka sa akin ng diskusyon. Ayun, magpaliwanag siya. Magpaliwanag siya kay Colonel Bungo. Pero ang sasabihin niya, sir, anong obligasyong kung magpaliwanag siya? Viewer mo ako audience mo ako obligation mo yun. Yes. Oo naman. Alright, of course, you represent yung mga viewers Oo. Di ba? At so happen, ikaw ang wag daw ako makialam. Ayun. Paano hindi ako makialam? Nasa public yung video mo, i-private mo para hindi ko pakialaman. Ayun. Private na lang. Ikaw, Brother Noriel, meron ka ba mga na-experience na sa exploration ninyo, may kasama ka o sino man, tapos masasabi mo na parang iba yata yung agenda nung nasamahan mong ghost hunter or collaboration with other people na para sa exploration? Meron akong nakasama noon na hindi gumagawa ng legit exploration. Pero pagdating sa amin, hindi na siya hindi siya gumawa ng mga kababalagan niya Matino siya. Matino siya kapag pagkasama niyang alam niyang mapahamak siya kung kung gagawa siya ng kalokohan. Sandali, meron ako naulinigan based din sa analysis mo sa mga videos, Brother Bungo. They hire people to do yes, sir. Parang ikaw maging aswang ka o ikaw maging multo ka. Yes, sir. Oo. 100 pesos daw, 150 yung iba. Talaga?
Per performance. Per ano yun, tama, per appearance. video. Per video. Per video. Yan ang bayad kasi kailangan may magkakalabog. Ito yun, madagdag ko lang sa sinabi yung may kasama. Ito kasi nagiging problem. Wow. Yung paggawa ng fake video itself, hindi naman masama yun eh. Yung dapat may disclaimer. Oo, I mean, hindi naman maraming gumagawa noon yung mga drama, 'di ba? Pero ang nagiging problem kasi nabababoy itong larangan na to. Kayo ba, kayo mga legit kayo na ghost hunter, hindi ba kayo nababastos na kayo halos mga mote kayong kakahanap na ebidensya? Yes. Itong mga to, ang dali-dali. Ikaw nararamdaman kasi nasa frontline ka na rin. Namuti na yung mata ko sa bahay na pula. Walang pakitang white lady. Samantalang itong mga to, solid na solid, magpapakita sa'yo. Bigla may lumalabas. Diba? Yun na nga lang iisipin natin. Ganito pati. Yung mga yan, iisa ang label natin lahat eh. Ghost hunter tayo lahat eh. Wala naman alam ang tao kung peke ka, ikaw ay legit, ako. Lahat tayo isang ghost hunter. Ang isa sa atin, may mahuli sa atin, lahat tayo peke na. Totoo yan. Yan ang problem. Parang yan, sweeping na yan. Paano yung mga matitino katulad nila na gumagawa ng exploration? Wala na yan, peke na rin yan sa mata ng tao pag nahuli yung isa. Masisira ng iba. Yes, naranasan namin yan. Wala pa si Sir Bungo noon. Nag-explore kami. Kasama na namin yung mga ngayong gumagawa pa rin hanggang ngayon. So, ayun nga, nagkaalaman na may fake pala. So kami, nadamay na rin kami. Kapag nag-explain na naman kami na yung idol nila, fake, sasabihin sa amin na inggit kami, na kami, sinisiraan daw namin sila, ganun. So kami, apektado din kami kasi parehas lang naman kami gumagawa ng content. Pero nililis nila yung isip ng mga tao eh. Yung sa amin kasi pure ghost hunting lang ang gusto namin. Sila kasi ang ginagawa nila, gumagawa sila ng mga sarili ng multo, ganun. So nung nahuli nga sila, ayun, naging na rin kami, malaking impact sa amin. Makikita mo sa views namin. Dati umaabot pa ng 1,000 yung views ko. Ngayon wala na. Sasabihin sa amin. Mapapansin nyo yun, yung views, di ba? Yan ang, ganito kasi nangyari. Itong mga peke na to, kasi ang nangyayari itong mga peke kasi na to, parang binago nila yung standard ng audience eh. Kailangan may makita ka eh. Ako naranasan ko yan. Nito lang may nag-comment sa akin, ang boring naman ng video mo, walang nakikita. Kailangan ba may makita? Yun nga. Yun kasi ang problem eh. Dapat ang pag nag-ghost hunting dito, i-enjoy nyo yung process. Entertainment yun nag-aabang kami nang may magpapakita, makikiramdam kami. Yun dapat ang enjoy. Ang nangyari, dahil inispoil ng mga peking ghost hunter itong mga to. Ang standard na ng mga tao, kailangan may makita ka. Yun nga eh. Yun ang nagiging problema. At nadadamay yung mga legitimo. Tama, sila. Boring na ang video nyo kasi wala kayong nakikita eh. Yun yung parating sinasabi sa amin, boring daw kami. Dahil wala sila nakikita. Wala kaming nakikita, pero napakahirap makahanap o makahagip man lang sa camera ng ng spirits. Si Ma'am Irene tuloy napapa-imik na tuloy. Ma'am Irene, ano ang inyong nararamdaman kapag may mga ganitong mga kasamahan sa larangan na sabihin natin na may meke o kaya gumagawa ng mga parang drawing sa ghost hunting? Opo, okay. Actually, during pandemic time, subscriber po nila ako. Okay. So, yung mga fake, subscriber po ako, viewer po ako nila, fan po ako nila. Until nalaman ko na lang, may nangyari nga, sabi ko, ay, hindi pala totoo. Hindi pala totoo. Paniwala kasi ako nun, sir. And then, nung nag-try ako sabi ko, i-try ko kaya, kung ghost hunting ako, kung ano naramdaman ko, kung ano yung makikita ko. Yes. Meron naman ako nakakapit sa camera po, sa video, pero mismo ako, hindi ko siya makita, pero sa video meron. Yung swerte po yun. At least okay yun, kasi may nakakapture yung camera eh. Di ba? Opo. Na-try ko rin po na may nag-comment, yung totoo yung
may video ko doon na totoo, na meron na ako narinig din sa audio, may nag-comment doon, fake daw, fake na naman. Sabi niya, fake na naman. Naku, wow, sama tayo. Sabi ko. Dahil I think sweeping yun eh. Dahil taga Jensen si Miss Irene. Ang nang lumalabas mga taga Mindanao. Pero hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Katulad ni Sir Baron de Gosanden. Ay, si Baron. Pero yung veterano yan si Baron. Yun kasi nakakainis. Sana naiintindihan nyo yung ganung bagay. Nakakabastos kasi. KR at D. Tapos sasabihin pa nila, wala kaming tinatapakan. Yun. Tinapakan nyo na nga kami. Nakakagigil talaga yun, men. Yung walang... Di nyo ba di nyo ba naisip na merong mas nauna sa inyo? Di ba? Yun nga eh. Anyways, I think sa technical tayo, of course we have equipment, may mga gadgets. May mga gadgets kang Sir Lance? Actually, sir, gusto ko din sana idagdag dun sa topic na ang ginagawa ngayon, i-exploit nila yung gadget. Kasi yung mga gadgets. Meron din pala ganun, no? Pwedeng i-doktorin yung yung sensor ng mga gadget. Gagamit ka ng for example, yung two-way radio, walkie-talkie. So, pag ng walkie-talkie, pumunta ko nun, yung mga REM pad, siya, natitrigger siya. Talaga. So, di ba, downtime ako ng ilang months. So, ang ginawa ko, nag-focus ako sa development ng mga mas bagong ngayon, sir. Mas bagong equipment. In-upgrade mo? Iniba ko na yung itsura. Existing. Kasi na-exploit eh. So parang nakakasawa tingnan, parang tunog dala ng tunog sa sa video. So ang ginawa ko, nung downtime ako, nag-isip ako nag-research ako. So yung mga next na lalabas, yung mga gamitin namin, pag nag-explore kami, medyo rustic din. Dati hindi na siya yung typical na nagre-ring lang, hindi na ganun. Mas na siya. Mas creepy yung dating no mas analog yung mga gagamitin equipment. Yun yung dinedevelop ko ngayon. I think mas analog yata, mas okay kaysa yung mga digital. Tsaka yung dating niya, sir, pag nanonood ka. Kasi mga viewers, syempre, nanonood ka nga, gusto mo dapat visual ka, diba? So, compared sa sa mga inspiration natin sa ibang bansa, puro audio eh. So, gumawa ko ng isang mas visual siya. And I mean, tumutunog and visual din. Kasi minsan, parang namamalikmata ka lang, diba? Yun naman, mako-confirm na kahit sa malayo, may talaga doon, may dumaan talaga, parang gano'n. So, nahirapan kami sa engineering. So, hanggang hindi namin may out yung gadget. Pero, patapos na siya. As in, nagkamali lang kami. Sir Lance, utak inventor ka pala. Hindi naman, sir, gusto ko lang kasi parang... Di maganda yung ginagawa mo at least, di ba? Makakamura yung mga Pinoy. Kasi mahal kasi siya pag... Kasi mag-i-import ka ng mga gadget na sobrang mahal galing sa ibang bansa, no? Yes, sir. So, yung mga susunod na gagamitin namin, more analog na. Para kahit exploit nung iba yung yung mga dating gadget, mas maganda na yung mga next na gagamitin. Alright, so yung mga gadgets na yan ay accurate ba? How many % accuracy? Wait lang, sir. I-ano ko lang kasi. Yung mga gadget kasi ni Sir Lance, proven naman and tested yun. Lalo na kay Sir Ed Calawag nung ginamit niya. Talagang proven. Nakita ko si Ed Calawag, gumagamit din sa yung classic type na dowsing rod. Ano yun? Ginagamit pa hanggang ngayon yun? Yun din, sir. Kaya lang, ang nagiging problem ngayon, sir, yung mga namimeke, nakakahanap na rin ng way para i-exploit yun. Kasi ganito nangyari eh. Nabigyan ng credibility yung REM pad ng mga legit ghost hunter na gumagana talaga. Yes. Ngayon, yung credibility nun, kukunin ng mga peke. Idadala sa kanila, hahanapan nila ng way para i-exploit dun. Kaya katulad ng sinabi ni Sir Lance kanina, na tunog na lang ng tunog. Parang nawala na ng saysay eh. Nababoy na eh. Naalala ko pa meron ko pa isang kinoment na naglagay ng REM pad ito yung mesa na mahaba. Nandun sa kabila. Tapos yung kabilang sa kabila lang. Hindi ba dapat mas magkalayo yun para yung sensor nun, di ba? Ma-maximize mo yung gamit nung ganung equipment. Parang ang nagiging goal na lang kasi kailangan patunogin na lang yung REM pad. Hindi na yung... Tapos ngayon, ang sasabihin ng mga peke, gamit na namin to. Ginagamit ng mga legit to. Di-legit na rin kami. Di ba? Parang naman din. Alam nyo naman sa sarili nyo na in-exploit nyo yan?
Ayan. Alright, so ang dami ng mga nakatutok sa ating program, Brother Bungo. No? Si Shaman Tope, sabi niya, alright, hindi ito spiritual ability versus paranormal equipment. Combination po ito para magkaroon ng validation yung true and legit spirit and entities encounter. Tama ka, Shaman. Ano, ha? Parang kapag mayroong na-sense ang isang psychic, at tulad ko, mayroon akong na-sense, so iba-validate yun ng gadget. Kasi may nakita ko nakatayo doon na nakabarong. Adi, dalhin mo doon yung gadget mo. Kasi kami, pwede namin isipin na, ako, as a skeptic, pwede ko isipin baka nag-iimbento ka lang. Baka diba? guni-guni mo lang yun. Diba? Baka niluloko mo lang kami. Mas maganda, pag may nakita, may dineclare ka, katulad ng isang video ni Sir Shaman Tope, yung nasa Cresta del Mar kayo, may tinuro si Shaman Tope na, parang may nakita ako doon na biglang tumunog yung REM pad. Ibig sabihin, na-validate yung ano niya. Ayan. Yun. So, yun yung validation. Bukod sa REM pad, ano yung mga iba, EMF, ano pa ibang mga equipment na ginagamit sa ghost hunting? Yung mataas yung, sir, mataas yung parang accuracy. Itong spirit box na dala niya. Spirit box yan. Ito yung classic type, no? Opo. Kasi ano yan eh. Analog yan, analog ang tawag dyan. Opo. Combination of analog and digital. Ano to, sir, parang ganun. Parang, ano kasi siya eh, medyo dinesign na siya na na maging automatic. Parang, may ginagamit na ngayon na tape recorder na DR60. i-on mo. DR60. Yes, i-on mo kasi binanto sa sa market eh. Kasi meron daw na ginamit 'yon, may nasasagap. Bigay mo opinion mo dahil luma yung... Ako, for me, sa skeptical, kung maniwala naman kayo, wala naman ako. Ginagamit kasi yung DR60 na yon kasi meron ako napanood na isang video. Ang explanation daw nun, yung kanyang microphone kasi ay yung niya, anong tawag dun sa... Basta may something dun na kinakalibrate niya yung recorded message sa para maging pantay. Halimbawa, pag nagsasalita ako, ganito ang volume. Okay. Yung kaluskos, halimbawa, kinaskas ko yung maskara ko, magiging kapantay ng ingay ng boses. Parang may tawag doon nakalimutan ko na sa mga sound. Para siyang white noise? Parang static siya? Oo, parang ganun, sir. Tapos yung speaker niya kasi, parang low quality, kaya tuloy makaka-made up ka ng word na na pag pin-layback mo. Yun ang kalimutan ko na. So hindi rin accurate yun? Hindi, for me, may explanation. Pero lahat naman kasi yan pwede maging accurate. Depende na lang sa masasagap Kahit din naman yung, di ba, ayaw ko yung, alam niyo yung ghost ball, yung... Ayaw ko doon. Laruan ng mga pusa yun eh. Dahil kasi madaling makontaminate yun Pero it doesn't mean na hindi pwedeng gamitin yun sa paranormal investigation. Di ba? Nasa kahit nga stick biglang gumalaw ang stick, pwede mo sabihin paranormal na I mean, sana bago pag nagre-review ng evidence kasi, titingnan muna natin baka mamaya yun ay na mo lang, nasagi na gamit mo lang or yung... Tsaka pansin ko rin dun sa ghost ball na yun. Kahit nasa bahay ka lang din pag binuksan mo yun, nakapatong lang yan dyan. Maya-maya iilaw yan Maya't maya yung ilaw niya. Oo, na-observe ko rin yun kahit hindi mo galawin kahit parang hindi mo galawin, parang kusa siyang iilaw talaga. Tsaka nag-trigger ng hangin din kasi minsan yung yung loob, pinapasok? Hindi naman. I mean, mahanginan lang yun, na siya. Saka depende kung hindi pantay din yung papasok. Tapos wooden yung sahig. Diba? Tapos naapakan mo. May mga ganun mga problem Sabi ni Ark sabi niya, mas maganda kung may kasamang nakakita talaga at may gumagamit ng gadget. So it's a combination, na mayroong nakakita at mayroong gadget. Magko-confirm silang dalawa. I mean, magko-corroborate. Magtutugma sila, Alright. Sayang yung binigay ni Sir Lance kay D. Kayo talaga. Dahil layunin kasi naman talaga kayo. I-rehabilitate si D. Noon. Ay, ang problema kasi, syempre, hindi ko rin naman masisi siguro dahil nakasanayan na. Diba, men? Nakasanayan mo na wala na tayong magagawa doon. Alright, I think sa remaining 4 minutes natin sa ating program, masyadong bitin tayo uli ngayon. Lagi naman bitin tong ating programa. Ano ang may advice natin sa mga
would-be ghost hunters and mga gustong tumuklas sa kabilang dimension, Brother Noriel, ikaw muna. Ang mapapayo ko lang sa... Siguro, I think, based din sa karanasan mo nung nagsimula ka, ano yung una-una mong ginawa? Nang nag-umpisa ako, talagang more on explore lang. So, kung bago pa lang kayo, mag-umpisa kayo ng ghost hunting, iwasan nyo muna mag-isip ng mga nakakatakot habang nag-explore kayo. Kasi maaaring kakaisip nyo ng ganyan, yun na yung pumapasok sa ano nyo eh. Influence. Diba? Maaring matakot ka palalo, tumakbo ka, maaksidente ka. Delikado. Kaya dapat safe tayo palagi. Wag tayo mag-iisip ng mga nakakatakot, iwan natin yung mga problema natin sa bahay. Yun. Saka Kapag dapat explore, meron ka mga first aid kit, no? First aid kit, kasi yun, ahas nga, yung mga pwede kang masugatan, mahulugan, o ikaw yung mahulog sa butas. Ayun. Si Ma'am Irene, ano bang advice? Uy, lalo na kayo, Ma'am Irene, babae, ano? Bibihira yung mga ghost hunters sa Pilipinas sa mga kababaihan. Ano may advice mo ninyo sa mga kapwa ho ninyo kababaihan na gusto rin pumasok sa ganitong larangan? Based on my experience po, dapat mentally and physically ready ka po talaga sa mga sa pag-explore mo, paano mo yung gagawin mo, and then maging expect the unexpected yung mangyayari. Kasi hindi mo alam eh, di ba? And then mag-ingat parati, then legit lang po tayo, wag lang po tayo gagawa ng explore. Kung wala tayong sagap dyan, go pa din, tuloy pa rin. Ayan. Nakita natin sa kanila legit yung yung meron talaga. Sir Lance, ano ang advice niyo sa ating mga friends out there? Sa akin naman, sa mga gusto mag-ghost hunting. Sumabak sa ganitong larangan. Sa mga sumasabak na sa ganito na may problema. Sa akin, sir, para ma-enjoy mo. Kasi yun naman ang goal natin. Mag-enjoy ka, ganyan. Yes. Ang gawin mo, first part ng exploration or ng pag-GH mo, kalimutan mo yung science. I-drop mo yung science. I-enjoy mo yung nangyayari doon. Okay. Ngayon, after mo mag-explore, pag nire-review mo yung mga video mo, doon mo kayo balata ng science. Logic. Kasi mas ma-enjoy mo yung, kunyari ako skeptic ako eh. So, pag natin ako sa isang lugar, kunyari, ako di ako niniwalang may tikbalang, pero para ma-enjoy ko, kunyari niniwala na lang ako. Para, i-feel mo muna, no? So, pag uwi ko sa bahay, doon ko i-review ngayon yung mga video. Doon ko babanatan ng logic and science. Pero, pag nandun sa lugar, kinakalimutan ko muna. Para ma-enjoy ko. Kunyari, niniwala ako sa may third eye, kahit di masyado, parang ganun. Pero, yun nga, pag nag-jive yung si third eye tsaka yung gadget, medyo ka parang, amazing to, parang ganun. So, speaking of third eye, may kaibigan din si Brother Bungo. Nalala ko tuloy bigla. Brother Bungo, anong advice mo? Of course, yung mga nakatutok sa yung mga videos sa YouTube channel mo, ano mga advice mo para naman okay sa akin na lang, wag lang masyadong mapaniwalain. Doon po tayo naluloko. Correct. Hindi lang, ito yung mga namimeke dyan, akala nyo ba yung pera lang yun naloko nyo? Yung mga nagbigay sa inyo ng pera? No. Yung pera kasi naibabalik yun eh. Pero yung love na binigay sa inyo ng mga subscribers nyo, yung kakapanood, tapos biglang malalaman, ay peke pala. Yun ang hindi nyo maibabalik. Kaya wag nyo nang gagamitin. Shout out. Shout out. Kanino? Don't skip Kuya Red Shout. Ay, wag niyong kalilimutan tutukan ng ano nga pala YouTube channel mo na Bungo TV po. Bungo TV. Tuloy-tuloy ang kanyang pag-debunk sa mga questionabling mga videos. Sir Lance, saan ka ba pwede mapuntahan? Matunghayan? Facebook, Flashlight Manila. Ang dami mong sandamukal ng flashlight. Yes, sir, Ay, malaking tulong ng flashlight sa mga ghost hunters, ano? Opo, kasi syempre, mas magandang, yung kuha ng video mo pag yung, Meron pa ako naalala kay Brother Bungo eh. Yung bang multo kayang tagusin ng flashlight? Yung anino. Yun nga matinding debate yun, di ba? Yun nga, yun pa, isa pa pahabol, Kung may reklamo kayo do sa reaction video ko at hindi
naniniwala kayong totoo yan, harapin nyo ko. Yun lang. Sasagot lang naman kayo eh. Huwag kayo magalala pag nagkaroon na ng reaction video si Brother, magpasalamat mga kayo eh. Oo. O, diba? Sa dami ng mga nakatutok. Pag hindi kayo humarap sa akin, peke kayo. May video kayo sa akin na behind the scenes. Yun na. Brother Noriel, kinukumusta ka ni Black Sheep Ghost Trip, sabi niya, ay, sorry baka next time makabalik na po ako dyan, sabi niya. Ay, shoutout tol. Black Sheep Ghost Trip nga pala ng Hellfire. Yun, support natin ang aming group Hellfire. Again, Black Sheep Ghost Trip at syempre ang aking channel Norel Gash Trip. Yes. Ayan, patuloy po tayo sa exploration at investigation at marami pa tayong lugar na pwedeng puntahan. Yes. At sana balang araw makakapture na tayo ng mas maganda pa, mas clear pa na mga spirits na tinatawag. Brother Bungo. Sir, ipa-plug ko rin na yung grupo namin na Souls. S-O-U-L-S. Nakalimutan ko na yung Souls. I'm sorry, sir, Riba. Actually, it's a group of yung mga kami doon, nag-audit kami doon eh. Talaga, sa mga evidence namin eh. Si I Am Reverie na channel po, siya po yung founder. Ayun, nandun din si Ed. Si Sir Ed nandun din po. Si Ed. Alright. Ma'am Irene. Please invite our listeners, viewers na tutukan kahit mag-subscribe sa inyo. Bago po ang lahat, hindi po mangyayari yung exploration namin ni Sir Gary Gospaster, kundi po dahil kay Lula Soup. Thank you so much, Lula Soup, sa 7 days namin na explore. Thank you so much. At sa mga gusto po mapanood ang exploration ko, sa YouTube channel po, Irene Creepy PH po. And then, Reels rin po dito sa Facebook, Loves Irene. Ayan, maraming salamat po sa opportunity. Thank you po so much sa lahat. Salamat po, Ma'am Irene. May nagtatanong, Brother Bungo, saan bang susunod mong exploration? Abangan ka raw nila doon. I-comment nyo sa akin kung saan yung yung gusto nyo. Talaga. Alright. Salamat sa matumutok po sa ating Gabi na Misteryo. And of course, bitin na naman tayo sa ating pag-uusap. Pero of course, next time, i-invite uli natin si Brother Bong kung mayroong mga updates sa kanyang pupuntahan. Anytime. Ayan. Salamat po. Anyo pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. Silang saglit ho ang programang Gabi ng Bading ni Miss Moria Lino. Oras, ganap na po ang alas 11:04 ng gabi. Number 1. Kasama. Tara. Ano first name mo? Pwede ba sabihin? Chat mo na lang. Chat ko na lang sa inyo. Ay, okay. Hindi ka naman Ilocano? Hindi naman po. Okay. Pero yung apelido mo yun? Hindi. Screen name. Screen name, yeah. So, ako, sasama ko to doon pag in-upload ko yung ko. Hello. Kasama ko na ngayon si Bungo TV at si Brother Ray. Thank you so much, Brother Bungo, for dropping by. Dapat 2 oras eh. Oo nga eh. Hayaan mo, sa susunod, hahabaan natin 5 oras. Oo, dapat 5 oras eh. Para maano tayo. Lahat kasingit-singit ng mga... Hindi kasi ang mystery. Pero maganda yung talakayan natin about the real and fake ghost hunting. Kasi marami pa dapat i-uncover talaga eh. Yes. Yun ang pag nalaman kasi katulad nila nila Hellfire, nila walang tumatangkilik kasi talaga eh. Kasi ang pinapanood ng mga nga naman, nakaka-enjoy nga naman, may nakikita, pero yung essence ng pag-ghost hunting wala na eh. Nakakabastos kasi naapektuhan yung legitimate ghost hunters. Pero ako ay also advise na sana kung gagawa sila ng gano'n, dapat lagyan nila ng disclaimer. Ang problem kasi pagka nilagyan nila ng disclaimer yon, lahat ng mga sponsor nila wala na lahat yun, wala ng gana. Kasi nakakapitan ng sponsor nila yung totoo sila eh. Salamat, Brother Bungo. Thank you so much. Thank you. Hey, Brother Noriel. Thank you. See you.
nakikita ba na ano ako pilay? Okay lang, bakit? So, katatapos lang ng ano sa DZRH. Kami ay pauwi na. May boses na nagtatas, Bongo TV, tagapagtanggol, di napapagod sa laban. Sa bawat kasinungalingan siya'y nagpapalag.